Nakaraan, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Mix kay Agatha. Dad, patawarin niyo po ako. Umiiyak na wika ni Agatha habang lumuhod sa harapan ni Mix. Sa tingin mo mapapatawad kita sa ginawa mo sa akin? Alam ko na malaki ang nagawa kong kasalanan sa iyo, Dad. Pero hindi ko po sinasadya yon. Hindi sinasadya? Hindi mo ba naisip ang ginawa mong pagpapahiya sa amin ng ama mo? Sabi ni Francine. Kaya napatingin si Agatha sa kanya. Walang kapatawaran ng ginawa mo sa amin, Agatha. Sigaw nito habang nilapitan si Agatha at sinampal. Hiyang-hiya ako sa ginawa mo. Muli siyang sinampal ni Francine, kaya napahawak siya sa kanyang pisngi. Tama na yan, awat ni Mix kay Francine. Kaya lumapit si Francine kay Mix. Huwag ka na maniwala sa baliw mong anak, galit na wika ni Francine. Bakit bigla nagbagong isip mo? Ano ba talagang problema mo, Agatha? Hindi ka naman ganyan noon. Humihikbi na nag-angat ng mukha si Agatha sa kanya. Pinagsisisihan ko na pong ginawa ko, Dad. Sana patawarin niyo na po ako. At huwag po kayong mag-alala, Dad, dahil hindi ko na po kukunin ang mana ko sa inyo. Hindi maintindihan ni Mix ang biglang pagbabago sa anak niya. Kung ganun, sabi mo sa akin kung bakit mo yun ginawa. Tanong ni Mix habang patuloy lang na umiiyak si Agatha. Hindi kaya may sakit sa utak yang anak mo? Napakanot ang noon ni Mix. Habang nilingon nito si Francine. Manahimik ka. Sigaw niya rito kaya gulat na napatingin sa kanya si Francine. Tumayo ka riyan. Wika niya kay Agatha habang dahan-dahan itong tumayo. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo, Agatha? Muling wika ni Mix. Habang nakikita nilalaro ni Agatha ang kanyang mga daliri sa kamay. Naalala niya noon na sa tuwing pagagalitan niya ito ay ganitong ginagawa ni Agatha. Naging sakim lang po ako noon, Dad. Hindi po ako nag-iisip ng tama. Wika nito habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi niya. Mabuti at naisip mong mali ka. May hinahong wika ni Mix sa kanya. Dahil na kahit gaano pa kalaki nagalit na ramdaman niya sa kanyang anak ay hindi niya pa rin mapigilan na maawa dito. Aaminin niya noon na natitiis niya si Agatha dahil mas inuuna pa niya na mapalago ang negosyo niya. Kaya sinakripisyo niya ito sa pamamagitan sa pagpapakasal nito kay Gian. Dad, gusto ko pong kausapin niya si Gian. Gusto kong bumalik ulit sa kanya. Natatakot po ako na pumunta doon dahil alam ko nagalit siya. Dahil sa ginawa kong pag-alis. Alam mo naman pala, pero bakit mo pa rin ginawa? Hindi naman sana kita pinalaki ng tanga, Agatha. Nagsisisi na po ako, Dad. Hindi ko na po ulit-ulitin yon. At pinapangako ko po sa inyo na aayusin ko na po ang buhay ko kasama siya. Napatitig si Mix sa kanya at naisip nito na mukhang nagbalik na sa dati si Agatha. Sige, ako nang bahala sa asawa mo. Wika ni Mix habang malawak na napangiti si Agatha sa kanya. Salamat po, Dad. Wika ni Agatha at niyakap si Mix. Hindi naman maiwasan ni Mix na magtaka dahil sa ginawang pagyakap ni Agatha sa kanya. Kasalukuyan, ayaw mo pa bang matulog? Tanong ni Gian kay Agatha dahil nakaupo pa rin ito sa sofa. Mamaya, nagugutom kasi ako. Gusto mo bang mag-order ng pagkain? Tanong niya habang mabilis na umiling si Agatha. Magpapaluto na lang ako kay Manang, wika ni Agatha. Habang tumayo, napatitig si Gian sa kanyang likuran habang napahinga ng malalim. Ikaw ayaw mo bang kumain? Umiling si Gian sa kanya kaya lumabas na si Agatha. Kinabukasan ay nagising si Gian na wala naman sa tabi niya si Agatha. Hindi niya rin mapigilan na magtaka dahil hindi na nito dinukot ang alaga niya. Hindi katulad noon na kapag nasa tabi niya ito ay agad itong ipapasok ang kanyang kamay sa loob ng boxer shorts niya. Gising ka na pala. Hinanda ko ng damit mo, maligo ka na. Ngiting wika sa kanya ni Agatha. Habang hinalikan ng labi niya, bakit? Umiling si Gian habang tumayo. Bilisan mo na magbihis. Dahil malilate ka na, wika nito kaya tumango siya. Nang makapasok si Gian sa banyo ay napatingin siya sa mga gamit ni Agatha. Napakulot ang noon niya dahil binago nitong pagkalagay sa mga gamit niya. Kumain ka na, wika ni Agatha habang nilagyan siya ng pagkain sa plato niya. Sasama ka ba sa akin? Tanong niya habang mabilis na tumango sa kanya si Agatha. Shit, hindi ka ba magbibihis? Tanong niya dahil t-shirt lang at cycling shorts ang suot nito. Ayos naman to, ngiting wika ni Agatha. Habang hindi maiwasang ni Gian na mapatitig muli sa kanya. Dahil simula nung bumalik si Agatha, hindi na niya ito nakikitang nakasimangot o kaya ay galit. Good morning, natigilan si Allison nang makita niya nakasama ni Gian si Agatha. Bakit ba nandito pa rin siya? Tanong ni Agatha nang makapasok sila sa opisina ni Gian. Hayaan mo na lang siya, wika ni Gian sa kanya habang tinungo niya ang kanyang mesa. Nang makaupo si Gian ay napatingin siya kay Agatha habang nilagyan ni Agatha ng pagkain ng isda na nasa aquarium.
Napangiti naman si Gian habang napatingin kay Agatha pero unti-unti nawala ang ngiti niya matapos tumingin si Agatha sa kanya. Tumayo si Agatha, tinungo niyang mini kitchen. Nagugutom ka ba? Tanong ni Gian sa kanya habang umilinto. Magbe-bake lang ako. Wika nito kaya napatitig siya dito nang makarinig si Gian ng katok. Sa pinto'y kagad niya itong pinapasok. Masama ang tingin ni Allison kay Agatha habang nakatalikod ito. Itong mga schedule mo, sir. Madina wika ni Allison. Sige, ilagay mo lang dyan. Sagot sa kanya ni Gian. Habang ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Agatha. Ano pang ginagawa mo dito? Tanong ni Agatha kay Allison nang makitang nakatayo pa rin ito sa harapan ni Gian. Hindi umimik si Allison at tuluyan na itong tumalikod. Gusto mo? Tanong ni Agatha kay Gian habang umiling to sa kanya. Masarap kaya to, gusto nga rin ni Manang na kumain ito. Ngiting wika nito habang malawak na ngumiti. Kaya napatitig si Gian sa kanya. Akala ko mas gusto mo na mag-order na lang. Tinatamad lang kasi ako nun, Gian. Sagot ni Agatha habang nag-umpisa na itong kumain. Hindi niya naman mapigilan mapatitig dito habang nilalantakan ng cake na ginawa nito. Dito ka lang, may meeting pa ako. Wika niya kay Agatha habang tumango ito sa kanya at nilabas ang phone. Bumili ka ng bago? Tanong niya habang muling tumango si Agatha sa kanya. Bumalik na pala siya. Tanong ni Riva habang nakatingin kay Agatha. Sumama siya sa loob ng office ni Gian matapos ang meeting nila. Mahal mo na ba siya? Muling tanong niya habang tumango si Gian sa kanya. Paano na si Allison? Napahinga ng malalim si Gian. Nilinaw ko na sa kanya na malabo na magkatuluyan pa kami dahil may asawa na ako. Nailing si Riva dahil sa sinabi sa kanya ni Gian. Akala ko pa naman hindi mo siya mamahalin. Akala ko rin dude, pero ewan, parang may mali. Napakunod ang noo si Riva dahil sa kanyang narinig. Ano na naman ang mali? Alam mo dude, pakaramdam ko ikaw yung may mali. Siguro nga dude, pero hindi ko lang mapigilang manibago sa kanya. Alam mo kasi, sanay na ako sa ugali niya noon. Nakakapanibago na pilit niyang binalik ang ugali niya noon. Napatitig muli si Riva kay Agatha habang may headphone ito sa kanyang tenga. Kung mahal mo talaga siya, dapat tanggalin mo siya ng buo. At sana, wag mo nang paasahin si Allison dude. Dahil nasasaktan din ako tuwing nasasaktan siya. Alam mo na para ko na siyang kapatid. Matagal ko na yung ginawa pero siya pa rin ito naghahabol sa akin. Si Riva naman ang bumuntong hininga dahil sa sinabi ni Gian sa kanya. Napakaseryoso naman ang usapan niyo. Wika ni Agatha habang tinanggal nito ang headphone sa kanyang tenga. Ngumiti si Riva sa kanya habang tumayo to. Tungkol lang ito sa trabaho. Sagot sa kanya ni Riva. Aalis ka na ba? Baka gusto mong tikman ang cake na ginawa ko. Bahagyan natigilan si Riva dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya. Hindi ka na ba nagalit sa akin? Tanong nito habang umiling sa kanya si Agatha. Patawad sa ginawa ko sa iyo sa pool. Nakakahiya talaga. Pero pinagsisisihan ko na yon. Taka na patingin si Gian kay Agatha dahil sa paghingi nito ng tawad kay Riva. Kaya sana tanggapin mo ang sorry ko. Teka lang ha, umupo ka na muna at bibigyan kita ng cake. Wika ni Agatha kaya bumalik si Riva sa tapat ni Gian at umupo. Mukhang nakakapanibago nga siya dude. Wika niya habang nakatingin kay Agatha. Nang makalabas si Riva ay kinausap ni Gian si Agatha. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong palitan si Allison bilang kanyang sekretary. Wala naman ako masyadong alam sa office Gian. Pero sige, susubukan ko. Ayaw ko rin kasi na si Allison ang lagi mong kasama. Dahil nagsiselos ako. Yung wika nito sa kanya. Alam na rin ni Allison na papalitan na siya bilang sekretary ni Gian. Pero hindi nito alam kung sino ang papalit sa kanya. Tumulong din si Riva na kumbinsihin si Allison dahil ayaw niya na lalo itong masaktan. Magandang gabi Ma'am Agatha. Sir Gian, bati ni Lizelle habang ngumiti si Agatha sa kanya. Pumasok ka na? Tanong niya kaya napalingon si Gian. Opo Ma'am Agatha, salamat po talaga sa tulong mo sa amin. Pasasalamat ni Fatima sa kanya. Wala yun, masaya ako't maayos na kayo ng pamilya mo. Ngiting wika ni Agatha sa kanya habang hinawakan itong kanyang kamay. Napatingin si Fatima sa kamay ni Agatha kaya mabilis na kinuha ni Agatha ang kamay niya. Kumain na po kayo, wika ni Lizelle na makapasok sila sa dining room. Sige manang, ngiting wika ni Agatha habang tinulungan niya si Gian sa pagtanggal ng kanyang coat. Ako na, kaya ko naman, wika ni Gian sa kanya habang ngumiti lang si Agatha. Kahit na kaya mo, mas gusto ko pa rin natulungan ka. Gusto kong malaman mo Gian na nandito lang ako lagi para sa'yo. Wika ni Agatha kaya napatitig si Gian sa kanya. Kumain na tayo. Tumango si Gian habang umupo ito. Agad siyang nilagyan ni Agatha ng pagkain sa kanyang plato kaya napatitig siya sa plato niya. Bakit? Taka na tanong ni Agatha. Habang umiling si Gian, hindi niya kasi maiwasang isipin na nagbago na si Agatha. Ayaw mo ba sa pagkain?
Tanong mo rin ni Agatha nang pamansin nito na hindi naubos ni Gian ang pagkain niya. Gusto pero bakit? Hindi mo naubos. Busog kasi ako. Sagot ni Gian. Ganun ba? Baka pagod ka. Mauna ka na lang sa itaas. Susunod na lang ako. Tumango si Gian habang matamlay ito na umakyat. Nang makapasok siya sa kanilang kwarto, ikagad siyang humiga sa kama. Nilingon niya ang pwesto ni Agatha habang hindi niya pa rin maintindihan ang sarili niya. Pakiramdam niya ay parang ang klayan ni Agatha sa kanya. Kahit pa katabi at kausap niya ito, pero parang may kulang pa rin. Parang hindi niya ramdam si Agatha. Pakiramdam niya ibang taong kasama niya. Shit, malakas siyang napamura. Dahil sa iniisip niya, pakiramdam niya isa itong baliw at kailangang kumonsulta sa doktor. May problema ba? Hindi maiwasan ni Agatha na magtaka dahil naninibago siya kay Gian. Masyado kasi itong tahimik. Mabigat lang ang pakiramdam ko. Sagot ni Gian habang tumayo ito tinawakan ng mukha ni Agatha. Pansin niya na bahagyan itong napagkagulat habang ngumiti. Bakit? Hindi natapos ni Agatha ang sasabihin niya na biglang siilin siya ng halik ni Gian. Saglit na namilog ang kanyang mga mata pero kalaunan ay napapikit din siya. Pero agad siyang napamulat na maramdamang binitawan ni Gian ang bewang niya. Bakit? Taka na tanong ni Agatha habang umiling si Gian at mabilis siyang tinalikuran. Pumunta si Gian sa kanyang minibar at doon uminom. Hindi niya maiwasan na magtaka. Pakaramdam niya ibang tao ang hinalikan niya at hindi si Agatha. Shit, napapitlag si Lizelle dahil sa ginawang pagbato ni Gian sa baso. Ano bang problema mo, Gian? Tanong ni Agatha kanina. Napalingon siya. Dahil hindi napansin si Agatha kanina, ikaw ang problema ko. Malakas na sigaw niya kaya namilog ang mga mata ni Agatha habang napalingon si Lizelle sa kanya. Sino ka ba talaga? Bakit iba yung nararamdaman ko sa'yo? Gian, lasing ka na ba? Bakit hindi mo ko kilala? Umiyak na tanong ni Agatha sa kanya. Sabihin mo sa akin, sabihin mong hindi ikaw ang asawa ko. Parang awa mo na. Hirap na ako, pakiramdam ko, nababaliw na ako. Nagsusumamo, umiiyak na wika ni Gian sa kanya. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Sabihin mo na sa akin na hindi ikaw si Agatha. Gian, ako to. Ako si Agatha. Bakit ba hindi mo ko nakikilala? Tingnan mong mabuti, Gian. Titigan mo mabuting mukha ko. Ako to, Gian. Ako to si Agatha. Ako ang asawa mo. Ako si Agatha. Ako ang asawa mo. Bakit ba hindi mo ko kilala, Gian? Humihik binawika ni Agatha sa kanya. Pasensya ka na sa ginawa ko kagabi. Wika ni Gian habang nakaupo si Agatha sa sofa. Hindi naman ako galit sa'yo. Alam ko na lasing ka lang. Mahinang wika niya at tumayo. Bilisan mo na, kailangan na nating pumasok. Nilagay ni Agatha ang mga gamit ni Gian sa sofa habang nauna na siyang lumabas sa kwarto nila. Napatingin si Gian sa kanyang likuran habang umupo sa kama. Nakahanda na ba ito lahat, Manang? Tanong ni Agatha kay Lizelle habang tumango ito sa kanya. Hindi ba kayo kakain, Mama Agatha? Tanong ni Lizelle. Kaya napatingin si Agatha sa kanya. Hindi na, Manang, sa office na lang kami kakain. Sagot nito sa kanya habang kinuhang bag na may laman ng karne. Ano ba yung mga dala mo? Tanong ni Gian matapos ilagay ni Agatha ang bag sa likuran ng kotse. Bala ko kasi na magluto sa office. Saglit na natigilan si Gian dahil sa sinabi ni Agatha sa kanya, mas lalo siyang naninibago. Dahil sa sinabi nito, dahil unti-unti na siyang nasasanay na siya ang magluto sa pagkain para kay Agatha. Ayaw mo ba sa luto ko? Tanong sa kanya ni Gian habang binuhay nitong makina ng kotse. Hindi sa ganun, alam ko kasi na busy ka kaya mas gusto ko na ako na lang ang gumawa. Masyado na kitang binibigyan ng sakit ng ulo. Yung wika ni Agatha, ayos lang yun, asawa naman kita. Malawak na napangiti si Agatha sa kanya dahil sa kanyang narinig. Kaya gusto ko rin na alagaan ka, Gian, ngiting wika ni Agatha. Habang nasa daan ang atensyon ni Gian, nang makarating sila sa office ay kagad na hinanda ni Agatha ang mga sangkap na lulutuin niya para kay Gian. Si Gian naman ay nireview nito ang laman ng mga folder na nasa mesa niya. Nang makarinig sila ng katokay si Agatha nang lumapit sa pinto at binuksan nito. Bahagya siyang nagulat sa pinto nang buksan nito. Bahagya siyang nagulat na makita si Allison. Si Gian, taas kilay na tanong niya rito. Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Madina wika ni Agatha kaya namula sa galit si Allison. May kailangan siyang pirmahan. Wika nito habang napatingin si Agatha sa hawak niya. Akin na. Napatingin si Allison sa nakalahad na kamay ni Agatha. Bakit ko naman ibibigay ito sa'yo? Dahil ako ang bagong sekretary ng asawa ko kaya dapat lang na ako unang makakita niyan. Lalo nakaramdam ng galit si Allison habang binigay niya kay Agatha ang hawak niya. Hindi niya inaasang haharangin siya ni Agatha. Ang bunga akala niya ay makita niya si Gian. Dahil ilang araw na hindi niya ito nakikita. Para na siyang mababaliw kaya nakiusap siya kay Riva na siya nang maghahatid ng files kay Gian. Biglang napapitlag si Allison ng malakas na isara ni Agatha ang pinto ng office ni Gian, kaya inis siya.
ay bigla siyang napasigaw. Nagangat ng mukha si Gian habang nilagay ni Agatha sa kanyang mesang sang folder. Saan galing yan? Tanong ni Gian sa office ni Riba. Sagot niya habang tinalikuran si Gian at binalikan ng niluluto niya. Kumain na tayo, wika niya habang nilalagay sa mini table ang pagkain. Tumayo si Gian at lumapit sa kanya. Dito ka na umupo, napating si Gian sa upuan na tinuro sa kanya ni Agatha. Ayaw mo ba rito? Tanong niya dahil dati doon niya gustong umupo. Ayaw ko, mas gusto ko dyan ka dahil ikaw yung king ko. Ngiting wika niya habang napatitig lang si Gian sa kanya. Hindi man nakakatawa yung joke ko? Tanong niya habang unti-unti na walang ngiti sa kanyang labi. Hindi lang ako sanay na nagbibiro ka. Wika ni Gian habang sumubo ng pagkain. Matapos silang kumain ay kagad niligpit ni Agatha ang mga pinagkainan nila. Panay naman ang ginawang pagtingin ni Gian sa bawat galaw ni Agatha. Nang upo si Agatha sa kanyang mesa sa tapat ni Gian, hindi maiwasan ni Gian na mag-iwas ng tingin na makita niyang panty ni Agatha. Sanay naman siya noon na nakikita ito pero hindi niya maintindihan ng sarili niya dahil para siyang naiilang. Pwede bang magsuot ka ng mapormal na damit? Wika ni Gian kaya nagangat ng mukha si Agatha. Bakit? Maayos naman tong suot ko. Kailangan mo na magsuot ng ganon dahil sekretary na kita. Napansin niyang bahagyang pagdilim ng mukha ni Agatha habang mabilis din tumumiti sa kanya. Sige bukas, bibili na ako ng bagong damit. Wika nito kaya kagad na nagyuko si Gian. Hindi mo ba ako sasamahan? Natigilan siya at kagad din na tumango. Matapos ang office hours ay kagad nang pumunta si Gian at Agatha sa isang mall. Nang makapasok sila sa isang sikat na butika hindi inaasahan ni Agatha na makita si Allison doon. Love, mahinang wika ni Allison. What are you doing here? Tanong niya nang lumapit si Allison sa kanya. Bibili, inis na wika ni Allison. Hindi niya mapigilang mainis dahil napansin niya na hindi malang natuwa si Gian na makita siya. Gian, tawag ni Agatha kaya kagad na lumapit si Gian sa kanya. Agad na naglanda sa mga luha ni Allison nang makita niya si Agatha ang mahigpit na hinawakan ang braso ni Gian. Hindi niya maiwasang masaktan dahil naalala niya noon na siya ang laging gumagawa nun kay Gian. Alin ang mas bagay sa akin? Tanong ni Agatha habang nakaupo si Gian sa sofa. Bagay naman sa'yo lahat, baliwalang wika ni Gian. Kaya malawak na napangiti si Agatha. Bibilin ko na itong lahat, wika nito kaya napatitig si Gian sa kanya. Nang umalis si Agatha sa harapan niya, muli siyang nakaramdam ng lungkot. Hindi niya pa rin maintindihan ang sarili niya kung bakit iba ang nararamdaman niya. Hindi niya pa rin naramdaman ang naramdaman niya noon kay Agatha. Love, gulat na napalingon si Gian dahil nasa likuran niya na naman si Allison. Ano kailangan mo? Kunot na tanong niya. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Umiyak na tanong ni Allison sa kanya. Alam mo naman na may asawa na ako. Love, alam ko naman na hindi siya ang mahal mo. Alam ko na ako ang mahal mo kaya hindi ka masaya sa kanya. Aminin mo na sa akin, love. Aminin mo na hindi mo siya gusto. Mabilis na nailayo ni Gian si Allison ng akmang sasampalin sana siya ni Agatha. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Wala ka namang kahihiyan na nararamdaman. Pwede ba, tigilan mo ng asawa ko? Sigaw ni Agatha sa kanya. Habang hinila niya palabas si Gian, hindi pa rin maawat ni Gian si Agatha habang nagwawala ito. Halos lahat ng gamit nila sa kanilang silid ay tinapon ni Agatha. Shit, ano bang problema mo? Muling tanong niya dito habang masama niyang tinignan si Agatha. Ikaw ang problema ko, Gian. Bakit ba landi-landi mo? Sinubukan ko naman na maging mabait. Sinunod ko lahat ng gusto mo pero bakit ibang babae pa rin ang gusto mo? Umiyak na tanong sa kanya ni Agatha. Kaya napakunot ang noo niya. Matagal na kaming tapos ni Allison, wika niya habang binato ni Agatha ang unan. Tapos? Pero bakit panay pa rin ang ginawa niyang pagsunod sa'yo? At bakit pakiramdam ko, hindi mo pa rin ako gusto? Wika ni Agatha habang umupo ito sa sahig. Pakiramdam mo lang yon. Hindi ramdam ko Gian. Ramdam ko na hindi mo pa rin ako gusto. Napahinga ng malalim si Gian at tilikuran si Agatha. Alam niya na kahit na anong paliwanag ang gagawin niya dito, hindi pa rin ito makikinig sa kanya. Pumunta siya sa kanyang minibar at uminom ng alak. Hindi niya maintindihan dahil unti-unti na namang nagbabago ang ugali ni Agatha. Iba na naman kasing ugali na pinapakita nito sa kanya. Isa pa, ngayon lang niya ito nakitang nagwawala ng ganito. Noon kasi nagpapadyak lang ito sa sahigat na mamato ng gamit pero mas gusto nito noon na tamaan siya sa bawat gamit na ibabato nito. Hindi mapigilan ni Gian na mapangiti habang naalala mga pananakit na ginagawa noon sa kanya ni Agatha. Hindi niya rin maiwasang mamisang ginagawang pagdukot nito sa alaga niya. Kaya minsan ay kamay niya na lang ang naglalagay niya sa kanyang alaga sa tuwing hinahanap itong kamay ni Agatha. Matapos niyang uminom ay binalikan niya si Agatha sa kanilang kwarto at nakita na nakatulala ito habang nakaupo sa sahig. Nilapitan niya si Agatha at dahan-dahan tong binuhat. Niyakap siya nito ng mahigpit habang humagulhol sa kanyang dibdib. Bakit hindi na lang ako, Gian? Bakit ba hindi mo ko kayang mahalin? Iyak na tanong ni Agatha sa kanya habang nakayakap pa rin ito sa kanya.
Patawad kung may iba akong hinahanap, mahinang wika ni Gian sa kanya. Siguro kailangan ko lang hanapin ang sarili ko, Agatha. Dahil kahit na ako hindi ko pa rin maintindihan ang sarili ko, para na ako mababaliw, Agatha. Umiiyak na wika ni Gian sa kanya. Kinabukasan ay nakita ni Gian si Agatha na nililigpit na naman ang kanyang mga gamit. Saan ka naman pupunta? Tanong niya habang napapahinto si Agatha. Gusto ko lang lumayo muna. Kahit na masakit, gusto ko makalayo ka na muna sa akin dahil alam ko na habang kasama mo ko ay lalo ka lang masasaktan. Iyak na wika ni Agatha sa kanya kaya napakunot ang kanyang noo. Bakit bandali lang sa'yo na iwan ako? Bakit sa tuwing dumadating tayo sa point na ganito ay doon ka nagiging duwag? Akala ko ba mahal mo ko pero ang dali lang sa'yo na iwan ako? Mahal kita pero hindi akong gusto mo. Ano pa ba yung pinagsasabi mo? Ako ang kasama mo. Pero mas hinahanap mo siya. Umiiyak na wika sa kanya ni Agatha. Ano ba yung pinagsasabi mo? Kung si Allison matagal na kaming tapos. Pwede ba, Agatha? Dito ka lang. Wika ni Gian dahil natatakot siya na muling mawala si Agatha sa kanya. Kahit na ibang nararamdaman niya pero ayaw niya na dumating ulit sa point na nawawala siya sa kanyang sarili dahil sa kakaisip kay Agatha. Pakiusap, nagsusumamong wika niya. Kaya mabilis na lumapit si Agatha sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Masaya na sumama si Agatha kay Gian sa opisina nito. Hindi niya akalain na pagpigilan siya ni Gian sa kanyang pag-alis. Ang akala niya ibang gusto ni Gian at hindi siya. Pero mali pala siya. Good morning, ngiting wika ni Riva sa kanya. Hi, sagot niya rito habang may malawak itong ngiti sa labi niya. Good mood ka yata, ngiting tanong nito sa kanya. Simula nang bumalik si Agatha, hindi maiwasan ni Riva ang matuwa sa kanya dahil ibang-iba na ito. Hindi na ito galit sa kanya at magandang pakikitungo ni Agatha sa kanya. Si Gian, nasa office ni Daddy, sagot ni Agatha habang malawak na binuksan ng pinto. Anong gusto mo? Tanong niya habang umupo si Riva sa sofa. Black coffee, okay. Ngiting wika niya habang tinungumi ni kitchen. Gusto mo rin bang kumain ng cake? Ako may gawa nito. Ngiting wika nito. Sige, salamat. Wika ni Riva habang napapatitig to kay Agatha. Ang ganda na suot mo. Nagyuko si Agatha tumitingin na sa suot niya. Talaga, salamat. Ngiting wika niya habang nilapag ang coffee cake. Masarap nga, paborito mo ba to? Tanong ni Riva sa kanya habang tumango siya. Bata pa lang ako, ito na talagang favorite ko. Alam mo ba na umiiyak talaga ako noon kapag hindi gagawa dito si Daddy? Ngiting wika niya, tapos noong nagsama sila ni Tita Francine, hindi ko na maiwasang makaramdam ng lungkot dahil lagi na lang kay Titang atensyon niya. Malungkot na wika ni Agatha kay Riva. Ganun talaga siguro kapag may bagong pamilya ang parents mo. Wika ni Riva kaya napatitig sa kanya si Agatha. Bakit? Ganon din bang daddy mo? Hindi naman naghiwalay ang parents ko. Ngiting wika ni Riva. Nasaan bang mami mo? Bakit hindi mo siya kasama? Tanong niya habang napansing natigilan si Agatha. Nang bumukas ang pinto sabay silang napatingin na makita si Gian ay kagad na tumayo si Agatha at lumapit ito sa kanya. Gusto mo rin ba ng cake? Mabilis na umiling si Gian sa kanya. Kanina ka pa ba? Tanong niya kay Riva habang umupo sa tapat niya. Medyo sagot sa kanya ni Riva habang tumango si Glenn sa kanya. Bakit ka pinatawag ni Tito? Tanong ni Riva. Tumayo naman si Agatha at nagtimpla ng kape kay Gian. Balak niya na magtayo ng business sa China at ako na ipapadala niya. Napalingon siya kay Agatha nang mabitawan itong tasang hawak niya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gian nang lapitan niya ito. Ako na, wika sa kanya ni Riva at niligpit ang tasang nabasag. Masama bang pakiramdam mo? Dapat magpahinga ka na lang. Wika ni Gian habang inalalayan siya na umupo. Ayos lang ako, baka pagod lang ako. Sagot ni Agatha sa kanya habang pinikit nito ang kanyang mga mata. Magpahinga ka na lang muna. Muling wika ni Gian habang tumayo kagad na napatingin si Gian nang hawakan ni Agatha ang kanyang kamay. Pwede bang dito ka lang Gian? Pwede bang wag mo kong iwan? Wika niya kaya napatitig siya kay Agatha.